May isang sikat na kasabihan na madalas nating naririnig sa mga usapang kababalaghan. Ang katotohanan ay minsan mas nakakatakot pa kaysa sa kathang isip. Sa mundo ng sinematografiya at pelikula, may mga obra na hindi na kinakailangan ng bilyon-bilyong pisong budget para sa special effects o mga nakakadiring halimaw na gawa sa computer graphics para lang patayin ang ilaw at takutin ka bago matulog. Minsan, ang tanging kailangan lang nila ay isang maliit na linya ng teksto na tahimik na lumalabas sa pinakaunang bahagi ng pelikula. Hango sa isang totoong kwento. Ang mga salitang ito ay sapat na para magpadala ng matinding kilabot sa ating mga gulugod. Bilang mga Pinoy na mahilig sa mga kwentong bayan, bakit kaya ganito ang epekto nito sa ating isipan? Alam natin na ang mga susunod nating mapapanood kapag nakita natin ang linyang iyon ay hindi lang basta gawa-gawa ng isang malikhaing manunulat sa Hollywood. Ito ay mga pangyayaring naranasan ng mga totoong tao sa totoong mundo na posibleng humihinga ng parehong hangin na nilalanghap natin ngayon. Sa Pinoy Discovery, lagi nating tinatanong bakit hindi natin suriin ang mga kwentong ito ng mas malalim. Ano ang siyensya at kasaysayan sa likod ng mga kilabot na ito? Ngayong araw, magsasagawa tayo ng isang malalim na paglalakbay sa mga pinakasikat at pinakanakakatakot na pelikulang katatakutan sa kasaysayan ng tao. Mula sa mga ritual ng exorcism o pagpapalayas ng masasamang espiritu na nagpapigil sa paghinga ng buong mundo hanggang sa mga inabandonang bahay na kahit ang mga matatapang na pulis ay hindi magawang hakbangan papasok. Susuriin natin ang manipis na linya sa pagitan ng lohika at ng mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. Kaya bago tayo magsimula, siguraduhin mong nakakandado ng maayos ang iyong mga pinto, hilahin mo ang iyong kumot pataas hanggang sa iyong leeg at ihanda ang iyong sarili. Ang paglalakbay natin sa mga madilim na sulok ng katotohanan ay magsisimula na ngayon. Unahin natin ang pelikulang inilabas noong taong 1973, ang The Exorcist. Kapag pinag-uusapan ang mga pelikulang may temang espiritual at sinapian, hindi natin maaaring kalimutan ang tila naging monumento na ng kategoryang ito. Ikinuwento ng pelikula ang buhay ng isang 12 taong gulang na babae na nagngangalang Reagan. Mula sa pagiging isang inosente at masunuring anghel na bata, siya ay biglaang nagbagong anyo at naging isang nakakakilabot na nilalang. Nagsimula siyang magsalita ng masasamang salita gamit ang boses na parang isang matandang lalaki at gumawa ng mga pisikal na galaw na lumalabag sa batas ng pisika. Ngunit narito ang isang nakakapangilabot na katotohanan na dapat ninyong malaman. Ang orihinal na inspirasyon o muse ng pelikulang ito ay hindi isang batang babae kundi isang batang lalaki. Noong taong 1949, sa estado ng Maryland, may isang batang lalaki na nakilala sa alias na Roland Doe. Sa kanyang kuryosidad, pinaglaruan niya ang isang Ouija board upang subukang kausapin ang kanyang yumaong tiyahin. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang maganap ang mga hindi maipaliwanag na penomena. Ang kanyang kama ay kusang nayayanig ng napakalakas at may mga mahiwagang kalmot na lumilitaw sa kanyang balat na tila may hindi nakikitang kuko na sumusugat sa kanya. Sumuko ang mga siyentipiko at doktor sa kanyang kondisyon, kaya kinailangan ng pumasok ng mga pari. Ang pinakanakakatakot na bahagi sa totoong buhay ay ang kakayahan ng batang ito na magsalita ng matatas na wikang Latin, isang sinaunang wika na hindi niya kailanman napag-aralan. Nang marinig ng manunulat na si William Peter Blatty ang kwentong ito, nagpasya siyang bigyan ito ng Hollywood magic. Ginawang babae ang karakter at nagdagdag ng mga sikat na eksena upang lumikha ng isang blockbuster hit. Lumaki ang batang lalaki at namuhay ng normal, ngunit siguradong hindi siya nakatanggap ng kahit isang sentimo mula sa pelikulang ginawa base sa kanyang bangungot. Tumako naman tayo sa taong 1979 kasama ang The Amityville Horror. May isang ginintuang patakaran sa larangan ng real estate.
kung makakita ka ng isang napakaganda at malaking mansyon sa isang eksklusibong subdivision. Ngunit ang presyo nito ay napakamura na parang ipinamimigay na lang. Ang aming tapat na payo bilang mga eksperto sa kuryosidad ay ito, tumakbo ka ng palayo. Sa kasamaang palad, hindi ito ginawa ng pamilya Lutz sa pelikulang The Amityville Horror. Sila ay nabulag sa kagandahan ng bahay at sa napakababang halaga nito. Lumipat ang pamilya Lutz sa bahay na matatagpuan sa 112 Ocean Avenue. Ang hindi nila alam, 12 buwan bago sila dumating doon, may isang karumal-dumal na krimen ang naganap sa mismong mga kwartong iyon. Si Ronald DeFeo Jr. ay pinatay ang lahat ng miyembro ng kanyang sariling pamilya habang sila ay natutulog. Ang kanyang dahilan nang siya ay mahuli ng mga autoridad, mayroon daw mga mahiwagang boses sa loob ng bahay na bumubulong at naguutos sa kanya na gawin ang malagim na krimeng iyon. Sa loob lamang ng 28 maikling araw, naranasan ng pamilya Lutz ang lahat ng antas ng impyerno sa lupa. Ang padre de pamilya na si George ay palaging nagigising sa eksaktong oras na 3:15 ng madaling araw, ang mismong oras ng pagkamatay ng mga dating biktima. Ang mga pader ng bahay ay tila lumuluha ng isang misteryosong likido na parang dugo at ang hangin sa loob ay nananatiling napakalamig kahit na umaapoy ang kanilang fireplace. Tumakas sila at iniwan ang lahat ng kanilang ari-arian. Bagamat may mga nagsasabing isa lamang itong panloloko para kumita ng pera, nakapasa ang pamilya Lutz sa isang lie detector test na nag-iwan ng isang malaking palaisipan hanggang ngayon. Sumulong tayo sa taong 2013 kasama ang The Conjuring. Ang cinematic universe ng The Conjuring ay muling bumuhay sa ating takot patungkol sa mga nakahiwalay na bahay sa mga probinsya at kanayunan. Ang kwento tungkol sa pamilya Perron at ang kanilang nakakapangilabot na pakikipagtunggali sa diumano'y multo ng isang mangkukulam na nagngangalang Bathsheba ay hindi lamang produkto ng malikhaing imahinasyon ng isang direktor. Ang mga pangyayaring ito ay nag-ugat sa isang dokumentadong kaso na naganap sa isang lumang farmhouse sa Harrisville, Rhode Island. Bakit kaya ang mga lumang bahay sa probinsya ay madalas maging sentro ng mga ganitong kwento? Ang mag-asawang paranormal investigators na sina Ed at Lorraine Warren ay totoong nagtungo sa bahay na iyon upang magsagawa ng investigasyon. Si Lorraine, na may kakayahang makaramdam ng mga espiritu na mas mabilis pa raw kaysa sa koneksyon ng 5G internet natin ngayon, ay agad na nakaramdam ng isang napakalakas at madilim na enerhiya sa paligid. Ang ina ng tahanan na si Caroline ay sinapian, ang mga muebles at kagamitan ay nagliparan sa iba't ibang direksyon at ang mga mahiwagang pagkatok sa mga pinto tuwing 3:07 ng madaling araw ay naging matinding bangungot para sa buong lugar ng Harrisville. At syempre, sa loob ng unibersong ito, hindi natin maaaring kalimutan ang sikat na si Annabelle na ipinalabas noong 2014. Sa pelikula, ipinakita si Annabelle bilang isang manikang yari sa porselana na may nakakatakot na mukha na parang isang serial killer. Ngunit sa totoong buhay, siya ay isang simpleng Raggedy Ann doll na gawa sa tela, na sa unang tingin ay mukhang napakabait at inosente. Ngunit huwag nating hayaang lokohin tayo ng kanyang panlabas na anyo. Kadalasan, ang mga pinaka-inosenteng bagay ang nagtatago ng pinakamadilim na sikreto. Ayon sa mga ulat, ang manikang ito ay umatake ng mga tao at kusang lumipat ng mga lokasyon nang walang gumagalaw. Hindi lang simpleng paglipat ng pwesto ang ginawa ng totoong Annabelle. Siya rin ay pinaniniwalaang naging sanhi ng mga malulubhang aksidente na humantong sa kamatayan ng ilang individual na sumubok na hamunin ang kanyang presensya. Hanggang sa kasalukuyan, ang manikang ito ay nananatiling nakakulong sa loob ng isang espesyal na kabinet na gawa sa salamin at kahoy na may krus na matatagpuan sa museo ng mga Warren. Mayroon itong napakalinaw at mahigpit na babala para sa lahat ng mga bisita. Huwag na huwag hahawakan sa anumang pagkakataon.
Isang patunay na may mga bagay sa mundong ito na mas mabuting hindi na lang natin pinakikialaman. Ngayon, subukan nating paganahin ang ating imahinasyon. Asingin mo na ikaw ay nag-iisa sa loob ng iyong sariling kwarto, nakakandado ang pinto, at bigla na lang nakatanggap ka ng isang napakalakas na suntok sa iyong mukha. Ngunit pagdilat ng iyong mga mata, wala kang makitang kahit na sino hangin lang ang nasa iyong harapan. Ito ang eksaktong trahedya na sinapit ng karakter na si Carla Moran sa pelikulang The Entity na ipinalabas noong taong 1982. Paano mo ipagtatanggol ang iyong sarili mula sa isang kaaway na hindi mo man lang nakikita o nahahawakan? Ito ang katanungang bumabagabag sa mga nanonood. Ang pelikulang ito ay hango sa totoong karanasan ng isang babaeng nagngangalang Doris Bither noong dekada 70. Matapang niyang iginiit at isinumbong sa mga autoridad na siya ay pisikal na inaatake ng tatlong magkakaibang entidad na hindi nakikita ng mata ng tao. Sa simula, marami ang hindi naniwala sa kanya at inisip na baka siya ay may problema lamang sa pag-iisip. Ngunit naging seryoso ang sitwasyon nang magpasya ang mga siyentipiko at mananaliksik na imbestigahan ang kanyang kaso gamit ang mga makabagong kagamitan sa agham noong panahong iyon. Dito nagsimulang magbago ang takbo ng usapan. Kahit ang mga profesional na mananaliksik mula sa sikat na universidad ng UCLA ay labis na nabigla. Nakuhanan nila ng litrato ang mga kakaibang liwanag na lumulutang sa hangin at nakapagtala ng mga hindi pangkaraniwang pagbaba ng temperatura o cold spots sa paligid mismo ni Doris. Ito ay isa sa mga napakabihirang kaso sa kasaysayan ng paranormal kung saan ang mga lehitimong siyentipiko ay seryosong nakisangkot. Subalit, sa kabila ng lahat ng kanilang kagamitan at kaalaman, nabigo silang magbigay ng anumang lohikal na paliwanag. Sadyang may mga misteryo ang kalikasan na hindi masusukat ng ating mga instrumento. Lumipad naman tayo patungo sa California para silipin ang pelikulang Winchester na ipinalabas noong 2018. Ang Winchester Mystery House ay kilala bilang isa sa mga pinakakaiba at pinakanakakalitong estruktura sa buong mundo. Ang kwento nito ay umiikot kay Sarah Winchester, ang mayamang biyuda ng tagapagmana ng imperyo ng mga baril na Winchester Rifles. Lubos siyang naniniwala na ang kanyang pamilya ay isinumpa ng mga nagagalit na kaluluwa ng lahat ng mga taong namatay dahil sa mga baril na ginawa at ibinenta ng kanilang kumpanya. Isang matinding pakiramdam ng pagkakasala ang nagtulak sa kanya sa kabaliwan upang makatakas at magtago mula sa mga mapagiganting multo na ito. Gumawa si Sarah ng isang napakakakaibang desisyon. Inutusan niya ang mga karpintero at tagapagtayo na magtrabaho ng walang tigil, 24 na oras araw-araw, 7 araw sa isang linggo. Ang konstruksyon na ito ay nagpatuloy ng walang patid sa loob ng 38 mahahabang taon. Naniniwala siya na hanggat patuloy na itinatayo ang bahay, hindi siya kukunin ng mga espiritu. Ang resulta ng halos 4 na dekadang pagpupukpok at pagtatabas ng kahoy ay isang malaking mansyon na nagtataglay ng mga disenyong lalabag sa lahat ng batas ng arkitektura. Ang mansyon ay naging isang higanting maze o labyrinth na may mahigit 160 kwarto. Mayroon itong mga hagdanan na paakyat ngunit nagtatapos sa kisame at mga pinto na kapag binuksan mo sa ikalawang palapag ay diretsong mahuhulog ka sa labas ng bahay. Ang layunin ng disenyong ito ay upang lituhin ang mga supernatural na entidad na sumusubok na sundan siya. Binuhay ng pelikulang Winchester ang takot na ito, ginawang isang malaking bitag ng kamatayan ang mga walang katapusang pasilyo ng bahay, hindi lamang para sa mga buhay na nilalang, kundi pati na rin sa mga patay. Kung ang mga pelikula sa Amerika ay madalas na ginagawang mas commercialized o may dagdag na aliw ang mga kwento,
Ang pelikulang Veronica na inilabas noong 2017 mula sa bansang Espanya ay nagbibigay ng isang napakabigat at makatotohanang pakiramdam na halos magpapigil sa iyong paghinga. Ang pelikulang ito ay direktang ibinase sa tinatawag na Vallecas case. Bakit ito naging napaka-espesyal at nakakatakot? Dahil ito lang ang kaisa-isang opisyal na kaso sa buong kasaysayan ng kapulisan sa Madrid na formal na nagtala at kumilala na ang mga supernatural na fenomena ay totoo at nangyayari. Ang kwento ay umiikot sa isang dalagita na nagngangalang Estefania Gutierrez Lazaro. Isang araw, nagdesisyon siyang gumamit ng Ouija board kasama ang kanyang mga kaibigan sa loob mismo ng kanilang paaralan upang subukang kausapin ang isang yumaong kasintahan ng kanyang kaibigan. Mula ng araw na iyon, nagsimula siyang makaranas ng matitinding kumbulsyon at nagulat na nakakakita siya ng mga malalaking aninong itim na umaaligid sa kanya. Ang kuryosidad ng isang kabataan ay nauwi sa isang trahedya na hindi inaasahan ng sinuman. Makalipas ang ilang buwan, pumanaw si Estefania sa ospital sa mga dahilang hindi maipaliwanag ng mga doktor. Ngunit ang nakakatakot ay hindi natapos sa kanyang kamatayan. Matapos siyang ilibing, patuloy na nakasaksi ang kanyang pamilya ng mga nakakakilabot na pangyayari sa loob ng kanilang bahay. Ang mga muebles ay kusang gumagalaw at ang mga litrato sa dingding ay bigla na lang nagliliyab. Nang rumesponde ang mga pulis sa kanilang bahay upang imbestigahan ang mga ulat, mismong ang mga opisyal ng batas ay kinilabutan. Sa kanilang formal na ulat, kinumpirma ng mga pulis na nakita nila ng kanilang sariling mga mata ang mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng agham at lohika, isang opisyal na dokumento ng kababalaghan. Ngayon naman, lumipat tayo sa isang kakaibang uri ng takot. Ang pelikulang The Mothman Prophecies noong 2002 ay hindi tungkol sa mga demonyong sumasapi sa katawan ng tao. Ang tinatawag na Mothman o taong gamo-gamo ay hindi isang masamang espiritu. Siya ay pinaniniwalaang isang tagapagpahiwatig o harbinger of doom. Bakit nakakatakot ang ideya ng isang tagapagpahiwatig? Dahil ipinapakita nito na minsan ang sakuna ay nakatakda na at wala na tayong magagawa upang pigilan ito. Isa itong paalala ng ating kahinaan bilang mga tao sa harap ng tadhana at mga puwersang hindi natin nakikita. Noong dekada 60, sa isang maliit na bayan ng Point Pleasant sa West Virginia, daan-daang mga lehitimong mamamayan ang nagulat sa mga autoridad na nakakita sila ng isang napakakakaibang nilalang. Inilarawan nila ito bilang isang napakatangkad na figura na may malalapad na pakpak tulad ng isang ibon o paniki at ang pinaka-nakakakilabot sa lahat, mayroon itong dalawang malalaking mata na kulay pula at nagliliwanag na parang mga baga ng apoy sa gitna ng dilim. Ang pagpapakita ng Mothman ay madalas na sinusundan ng mga malalagim na sakuna. Ang pinakamalaking trahedya ay ang pagguho ng sikat na Silver Bridge, kung saan 46 na inosenteng tao ang binawian ng buhay nang mahulog ang tulay sa malamig na ilog. Ang pelikula ay hindi gumamit ng mga murang jump scares para takutin ang manonood. Sa halip ginalugad nito ang isang malalim na takot na eksistensyal, ang nakakapanindig balahibong pakiramdam na may isang makapangyarihang puwersa sa universo na tahimik na nanonood sa atin. Alam na alam ang oras ng ating kamatayan, ngunit nakatayo lamang at pinapanood tayong mamatay ng walang ginagawa. Para sa ating huling kwento, babalik tayo ng mas malayo sa kasaysayan sa ika-19 na siglo upang pag-usapan ang pelikulang An American Haunting na inilabas noong 2005. Ito ay base sa napakasikat na kaso ng Bell Witch. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang lokal na alamat. Ito ay napakatanyag na umaabot pa sa pandinig ng gobyerno.
Ang kasong ito ay may natatanging posisyon sa kasaysayan ng Amerika dahil ito ang kaisa-isang pagkakataon kung saan kinilala na ang isang espiritu o paranormal na entidad ang direktang naging sanhi ng pagkamatay ng isang tao. Ganito kasikat ang kaso ng Bell Witch. Mismong ang naging Pangulo ng Amerika na si Andrew Jackson, bago pa man siya maluklok sa pwesto, ay personal na nagtungo sa lugar kasama ang kanyang mga tauhan upang imbestigahan ang kababalaghan. Matapos ang kanyang nakakatakot na karanasan sa pag-aari ng Pamilya Bell, siya ay napabalitang bumitaw ng isang sikat na linya. Mas pipiliin ko pang harapin ng mag-isa ang buong hukbong sandatahan ng mga British kaysa manatili sa bahay na ito ng isa pang gabi. Kung ang isang magiting na general ay natakot, paano pa kaya ang mga simpleng tao? Ang pamilya ni John Bell ay walang awang inatake at pinahirapan ng isang hindi nakikitang entidad. Ang kanyang anak na si Betsy ay madalas sinasampal at hinihila ang buhok. Hanggang sa kalaunan ay humantong ito sa malagim na pagkamatay mismo ni John Bell dahil sa lason na inihanda di umano ng espiritu. Hanggang sa kasalukuyang panahon, ang sikat na Bell Witch Cave sa estado ng Tennessee ay nananatiling bukas. Ito ay isang nakakatakot na destinasyon at isang malaking hamon para sa mga taong gustong subukan ang kanilang katapangan laban sa mga puwersang hindi maipaliwanag ng ating lohika. Bilang pagtatapos sa ating malalim na pagsusuri, nasa sa inyo na kung kayo ba ay isang taong naniniwala sa mga espiritu at paranormal o isang taong nakabase lamang sa siyensya, material na bagay at lohika. Ngunit hindi natin maaaring itanggi na ang mga kwentong ito na hangos sa totoong buhay ay may taglay na kakaibang magnetismo at hatak na mahirap iwasan. Ang mga pelikulang tinalakay natin ay hindi lamang ginawa para magbigay ng panandaliang aliw o takot sa loob ng sinehan. Sila ay nagsisilbing isang malamig na paalala sa ating lahat na sa kabila ng ating pag-unlad sa teknolohiya, ang mundong ginagalawan natin ay mayroon pa ring mga madilim at malalalim na sulok na hindi pa kayang abutin at ipaliwanag ng siyensya. Palaging may mga katanungang, bakit kaya na naghihintay ng kasagutan? Kung nagustuhan ninyo ang ating paglalakbay sa mga misteryong ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe dito sa Pinoy Discovery kung saan lagi nating tinutuklas ang mga bagay na nagpapaisip sa atin. At bago kayo matulog ngayong gabi, silipin niyo muna ang ilalim ng inyong kama. Hanggang sa muli nating pagtuklas, manatiling mausisa at mag-ingat palagi.